Hello, welcome to Intelfix Electronics Tutorial Channel. So today, pag-aaralan natin at i-discuss ang tungkol dito sa isang uri ng capacitor na kalimitan natin makikita sa ating mga power supply. So ito yung polyester o propylene, nakakabulol, capacitor. Ito yung mga ginagamit ito as a filter, coupling, and many more application. So, naisipan kong gawa ng video ito kasi madalas natin na-encounter na nakikita to. Nasisira din po siya, So, kapag ka naman nasira siya, sometimes is so obvious, bloated, sabog. Okay? Kasi siya, yung component na to is nakaparallel sa AC line, sa line 1, line 2 ng ating mga unit, after the coil. So, ito yung mga noise filter. So, trabaho rin kasi niya sa filtering, And yung component naman na ito is napakadaling alamin kung ano ang value kasi nakasulat na sa kanyang body, katulad yung nakikita nyo na yan, 0.1 microfarad, And then yung corresponding voltage. So, compared to this one, 0.22 to 75 volts. So, nakasulat na siya, hindi self-explanatory na yung niya. So, hindi na natin kailangan mag-worry. Okay? So, although sometimes meron ding nakasulat as katulad sa mga mylar na 104 i-decode, it's same thing lang po ang pag-decode. Kung yan ay 104, ibig sabihin yan is 100,000 picofarad. So, ganun lang siya kadali, Kaya ko lang naisipan gawa ng video to is part pa rin ng mga component na to na maaari yung ma-encounter, And magtanong kayo or magtaka kayo kung anong klaseng piyesa yan. So, isa pa rin yung capacitor non-polar. Na gaya nga ng nasabi ko, ang mga trabaho niyan is coupling, decoupling, filtering. Okay? So, and many more, So, non-polar po, kahit magkabaliktad dyan, So, sa pagtetesting naman yan is meron din siyang shorted, leaky. Same thing with the capacitor when we are checking them, So, parehas na parehas. Kaya hindi ko na po siya pinakita kung paano mag-testing, So, ginawa na lang natin ng mini content, ang component nito. So, itong isang ito is 0.68. So, ito namang hawak ko na ito is makikita to kadalasan sa mga induction cooker. Capacitor din po yan. So, 5 microfarad to 75 volts. Okay? So, 2 terminal lang din siya. Okay? Madalas yan sa induction cooker. So, ito namang isa na to is nakuha ko to sa power supply. Okay? So, halos lahat dito galing sa power supply unit. Okay? So, makikita nyo yan sa pagre-repair nyo and minsan pansinin nyo rin naman, So, sumasabog yan lalo na kapag nagkaroon ng power surge. Yung tumaas ang voltahe, ng ating supply. And ito, na-encounter ko din to sa mga power tools. Sumasabog din. So, kung ano man dahilan, is maaring sa voltage nga tumaas, nagkaroon ng power surge. Okay, kaya siya sumasabog. Okay? Kasi pag na-reach na yung pinaka-maximum niya, let's say yung capacitor na kaya lang mag-handle ng 250 volts, and then nagkaroon ka ng surge up to 260, sasabog na yan. Same thing with the electrolytic capacitor, Okay? So, they come from many shape, From small to big, okay? Iba't ibang klase, May katulad itong hawak ko na to, nasa itaas naman yung kanyang label at iba yung itsura niya, pero capacitor pa rin siya na polyester. Ito yung mga power supply na meron niyang capacitor na ganyan, So, sa primary po yan, pagpasok ng ating line ng supply, so from fuse onwards po sa ating primary section ng power supply. Nakashunt po siya parallel, So, shunting means parallel po para sa ating kaalaman, So, madalas po siya sa SMPS power supply. Ano ba yung SMPS? Switch mode power supply. So, hindi mo yan makikita sa mga conventional or linear type na
power supply. Okay? So, dagdag kaalaman lang. Okay. So, mahalaga rin nating malaman ito, no? So, ito nga yung mga tinanggal ko para lang ma-present sa inyo. So, ganyang karami. Okay? So, sa tagal na ng pagre-repair ko is marami ko na-encounter na ganyan, and then minsan tinatapon ko na yung circuit board, tinatanggal ko lang sila, no? Okay? So, sayang, no? Sayang, darating ang panahon na baka kailanganin natin ng piyesang ito kasi nag-i-evolve na yung mga piyesa, no? Nag-phase out. Okay? So, thank you very much for your support and for watching. And God bless you all. See you soon in my future vlog. And for those who are not subscribed yet, please don't hesitate to click subscribe and like button and share as well. Thank you.